Gabi pa lamang mga kabukang, inaayos ko na yung gagamitin ko bukas para sa aking service. At yung sasabisan ko pala mga kabukang, ay customer ko talaga siya doon sa City Mall. At nag-text niya sa akin na ilang beses ay hindi ko talaga nabasa yung text niya mga kabukang. At nag-text siya ulit mga kabukang, doon ko na nabasa. Kasi nabihira lang talaga ako nagbabasa ng mga text mga kabukang. At palagi ko lang kasi binubuksan yung messenger ko. Yan. Sa text Ay, na ang hindi ko laki ng talaga binabasa aso. ng text. Hi, Ito madam! Uy, God! Para! Loyal na loyal talaga siya sa akin mga kabukang. Hi! Sabi ko nga sa kanya ay puntahan niya ako doon sa Hi, pinapasukan madam! kong trabaho. Kasi Nagkutan ako malapit ito lang sa... yung bahay natin. Barangay? Oo. Tala? Oo. Hi, kita yung mani. Sure, katik sa si ate yata. O ikaw? Ay, ito naman sa barangay. Ganito. Ay, may pupuntahan siya. Kaya po niya lang makabukang Alin? na wala pa Puts. Madam, at yung nawala nga ako doon sa City Mall mga kabukang ay napalinis na pala siya sa iba't ibang parlor or salon mga kabukang. Kaya yung nag-text siya sa akin ay hindi na ako nadalawang isip na servisan siya mga kabukang kasi nga client ko talaga to at mahal ko din to yung client na ito kasi nga sa sobrang tagal niya sa akin nagpapalinis ay syempre magaan na yung loob ko sa kanya for the go, 'di ba? At sabi niya sa akin ay babalik nga siya doon sa abroad, baka 1 year siya bago makabalik dito sa Philippines. At sabi ko naman sa kanya, ay baka naman sa sunod na balik niya, ay doon na nga ako puntahan sa aking tinatrabahuan. Kasi nga naka-duty ako mga kabuka. Mabuti na lamang yung pasok ko ay 10 to 6. At kung malate man ako mga kabukang, ay mag-under o overtime na lang ako. Pinagawa pala ni madam ay manicure and foot spa mga kabukang. Yung palagi yung pinapagawa niya sa akin, yung doon pa ako sa City Mall. Kaya alam na alam ko na yung mga kuko niya mga kabukang. At yan nga, nagkwentuhan nga kami dyan mga kabukang. Tinan niya sa akin, nandoon pa rin yung asawa ko sa tindahan kasi lahat niyang yata ng buhay ko ay alam ni Madam. Simple, sa tagal ko naman customer na ito ay nagkukwentuhan talaga kami kaya alam niya yung buhay ko, char. Ayan pala ay mama pala yan ni Kapitan dito sa Lubuswang. Dalawa po pala siya nagpalinis sa akin. Hindi ko na po nabidyohan si sir. Simple, nakakahiya naman bidyohan si sir. Yun pala yung Kapitan ng Lubuswang. Ang bait po talaga nila sobra kaya magaan po yung loob ko sa kanila mga kabukang at maganda talaga silang servisan. Siyempre, ay hindi sila nag-aarte-arte ba? Hindi katulad ng iba dyan na nag-aarte-arte, diba? At, ayan nga, habang nga kami nagkukwentuhan, siyempre, nagkukwento rin siya sa buhay niya, tang dito daw siya sa Pilipinas, ay nagkakasakit nga siya, at mabuti na lamang ay uwi na lang siya ng Amerika, baka naman doon ay mawala daw yung kayang sakit. Mahirap na talaga pag matanda na mga kabuka, maraming iniindang sakit. Kaya kayo dyan, ingatan nyo yung health ninyo. Kasi sa panahon ngayon, pag wala kang pera, ay nako, Diyos ko dahil, kawawa talaga yung katawan nyo. Pag wala kayong pera at magpapagamot pa kayo, eh mabuti sana kung mayaman tayo. Eh. Kung di gamot pa, ay okay na, 'di ba? At sabi nga sa akin ni Madam ay magpapamassage nga siya sa akin mamayang pag-out ko. At sabi ko naman sa kaya hindi siguro ako pwede mamayang gabi kasi nga 7 na yung out ko kasi nga ay baka malate ako. At sakto nga na-late nga ako. Sabi ko sa kanya babalikan ko na lang siya bukas ng alas 6 at magde-day off din naman kasi ako bukas kasi nga pupunta ko ng Batan. Kaya bukas ko na lang sa servisan ng massage. Nga pinaspa ko na si Madam at marami na nga siyang dry skin sa kanyang paa at alam na alam ko na nga yung paggawa dito sa kanyang paa mga kabukang at hindi naman talaga malalim yung kanyang mga kuko dyan kasi siya napapatanggal ng mga gilid-gilid or mga ingrown. Alam nyo naman, pag matanda na ay dapat ingatan talaga yung mga kuko nila ay baka may diabetes pero wala namang diabetes si Madam, 'di ba? Tingnan niyo naman yung siguro yung kanyang itsura, batang-bata pa pero 70 plus na iyan. At sabi nga sa akin ni Sir ay birthday nga daw ni Madam sa 23, nag-bus lang niya ngayon kasi nga uuwi na siya sa abroad. Ayun nga, pinutspa ko rin yung isang paa ni Madam dyan. Habang nagkukwentuhan kami ay tinanong ni Madam sa akin kung ako daw ay naka-merienda na at maaga pa kasi ako nandoon bago mag 8 ay nandoon na ako sa kanila. At pinamerienda naman ako ni Madam dyan. Binigyan ako ng juice at saka kakanin. O hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching.